Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, pusin na po natin ito. Kita mo, ang galing mag-trap ni Marcoleta. Kahit weekly lang, mag-schedule na kayo. Di ba? Kahit weekly lang, basta kailan ang schedule. Yun yung tanong ni, yun yung tanong sa inyong lahat ni Marcoleta. Tignan nyo po kung paano siya ililigtas dito ni Tito Soto. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. Palpak na naman si Soto. Naniniwala raw si Soto kaya hindi pwedeng imbitahin dahil merong kaso. Cyber libel. Cyber libel lang. Yung kaso ng mga abogado hindi mo na iimbitahin. Pakinggan nyo po kung paano po to babarahin ni Marcoleta. Yung sinasabi niya cyber libel. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue. Ginagawang bata ni Tito Soto eh. Sinasabi niya, teka muna, kinasuhan na yung mga yan eh. Tignan muna natin kung po pwedeng imbitahin yan. Ano ba kaso? Criminal ba? Nakakulong ba? Ano ba kinaso? Cyber libel? Bawal nang imbitahin? Tignan nyo, pakinggan nyo si Marcoleta rito. Banat Marcoleta. Kaya nagmukha pong mga engot tong mga datihan ng mga senador pagpasok ni Marcoleta. Ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda? Tignan nyo muna yung katwiran ni Soto ha. Dahil may demanda sila, hindi natin masasagot yan kung pwede silang imbitahin. Anong klaseng Senate President yan? Ang kinatwiran ni Soto, para kasi naipit na yung sparring partner niya, umuo eh. Yes daw, magkoconduct raw siya ng nabitag sila ni Marcoleta eh. Napa-oo si Ping Lacson, di ba? Yes, magkoconduct na tayo. Pero, pirma ka muna. Ay, teka muna. Ayoko nga pumirma eh. Pero umuo ka na eh. Ngayon naman, ang kinakatwiran naman ni Soto, may demanda na yung mga yan eh. Yun ang unang question muna. Pwede ba natin silang imbitahin? Tignan nyo po, barado kay Marcoleta yan. Ito po sinabi ni Marcoleta. And the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging agwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang natang gustong magkukusa na pumunta rito. No, tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we You cannot answer the question kasi hindi mo alam ang sagot. should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. You can be right, you can be wrong. Anong klaseng Senate President? President ka? Yan yung problema pag ang Senate President natin ganyan. Sa totoo lang po, hindi po usapin niya ng Senate Committee on Rules. Dahil si Marcoleta, wala pong nagsabi sa kanya na Committee on Rules na siya ay mag-imbestiga. Anong sabi nakalagay doon nung nag-iimbestiga si Marcoleta? Moto proprio. Nagkusang loob si Marcoleta na mag-imbestigahan. Wala po nag-utos sa kanya.
Hindi po siya inutusan ng presidente ng Pilipinas, hindi po siya inutusan ng Senate President. Moto proprio, nagkusa siya na mag-imbestiga dito sa flood control project. Kaya kitang-kita po, una, nakita po natin na hindi nila alam talaga yung mga batas-batas. Palusutin lang lahat. O, ngayon, natrap kayo. Umuo kayo na mag-iimbestiga. Ang gusto lang malaman ni Marcoleta kailan. Wala na. Tinapos na nila kailan. Wala nang sagot yung kailan. Bakit? Pag nag-imbestiga si Ping Lacson, kaya ka nga nilagay dyan para mapigilan yung investigasyon eh. Kaya ka nilagay ng amo mo dyan na mahirap po yung nangangamuhan. Yan po ang problema ng nangangamuhan, si Lacson tsaka to si Soto. Ang nagpabigat pa po kay Lacson, trinap niya yung sarili niya eh. Di ba? Nag-privilege speech siya, tapos pumayag siya na questionin siya ni Marcoleta. Umuo siya na matatrap ka eh. Pag hindi ka marunong, pag hindi ka sanay sa mga debate, matatrap ka ng mga nagdidebate. Yan yun. Blackout na naman ako. Oh, kaya ang ginawa po ni Marcoleta ngayon, train up po sila ni Marcoleta. Ngayon napa-oo na sila. Sisingilin sila ni Marcoleta. Pag hindi pa rin sila nag-conduct ng mga investigasyon, magpe-privilege speech na naman yan. Para sabihin na hindi sila tumupad sa pinangako. Pag nag-conduct sila ng investigasyon, yari sila. Dahil siyempre, bida na naman sila Marcoleta, lalabas ang katotohanan. Pag hindi naman sila nag-conduct ng investigasyon, yari pa rin sila kay Marcoleta. Kaya yan po yun, wala po kayong pipiliin. wala po kayong lusot. Yan lang po. Kaya pasensya na kayo. Hindi, ayaw niya naman bitawan yung blue ribbon. Nakukuha nyo, kahit ayaw niya na mag-imbestiga, ayaw niya pa rin bitawan. Muli, sasabihin ko po sa inyo, ang Blue Ribbon Committee lang po, ang pinakatanging committee sa Senado na ang pangunahin pong trabaho ay mag-imbestiga ng mga anomalya. Yung iba pong mga committee, ang pangunahin nilang trabaho gumawa ng batas. Ito po, kaisa-isa po ng pangunahin niyang trabaho mag-imbestiga. So, bakit po sa dinami-dami ng committee, pinag-iinitan lang ba niya dahil pinalitan siya ni Lacson? Hindi po. Kasi yan lang po talaga yung pwedeng mag-imbestiga ng katiwalian. Pag ibang committee po nag-imbestiga, pwede silang questionin. Bakit? Batas lang dapat ang ginagawa nyo. Bakit kayo nag-iimbestiga? O, kaya yung mga palusutin, hindi makakalusot kay Marcoleta. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, nakikita na ni Marcoleta kung sino yung habulin niya pag naging vice president na siya ng Pilipinas.